Kahapon ay nagkaroon po sila ng press conference. Ang sabi pasabog daw dyan sa Club Filipino, mga kaboses. Pero ito po ang bahagi ng sinabi po ni Manong Chavit. Pakinggan po natin kung ano po yung kanyang sinabi. Bahagi lang po ito kasi may isang oras itong kanyang press conference. Suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. Tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Yun ang kanyang sinasabi, ha? Wala daw isang salita si presidente. Bakit daw po tayo maniniwala? Ayan ang sabi ni Manong Chavit. Meron pong meron pong hinanaing kay Pangulong BBM ito. Itong si Manong Chavit. Manong Chavit, mano ti taom nga dinawat mo ijay Malacanang nga may kanti posisyon dita gobyerno. Manong Chavit, ilan sa mga tauhan mo at mga kamag-anak mo ang hiningan mo ng pwesto sa Malacanang? Ilan? Ang balita po natin ay umaabot po sa 51 katao ang hiningan mo ng mabigyan ng posisyon. At pati ikaw humingi rin ng posisyon diyan sa PCSO. So, yan. Hindi po pinagbigyan ng Malacanang etong mga kahilingan po ni Chavit, kaya ayan po ang sinabi niya na walang isang salita ang Pangulo. Mantakay mo ba naman, 51 mga kakabagyan ni Manong Chavit, ipapaupo mo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno? Kaya yan na po, ito na po ang isa sa rason na bakit po nagngangawa itong si Manong Chavit Singson. Isa pa, bigyan po po kayo ng ng isa pang dahilan. Bakit po nagngangawa na naman itong si Manong Chavit? Nang sa ganun ay makita po ninyo kung ano po ang kadahilanan na ito na naman ay nagngangawa dyan sa Club Filipino. Nagpapapansin na naman po itong si Manong Chavit. Ito. Basahin po ninyo. Meron pong isang liham ng isang attorney Estelita Cordero sa PCSO. Dahil doon sa liham na yan ay ipinapakita po nila na yan pong STL dyan sa Narvacan. Dyan po naging alkalde. Itong si Manong Chavit. Ito at ninireklamo po nila ang pambubukis sa STL. Yan ang trabaho ni Chavit Ayan ang trabaho ni Chavit, mga kaboses. Sugal, huweteng Lord nga namintakal. Yan po si Manong Chavit. Ayan, tingnan po ninyo. I am writing, this is address to the President of the Republic. I am writing to bring to His Excellency's attention the ongoing issues surrounding the small town lottery, STL operations here in Narvacan, Ilocos. It is public knowledge that winnings from STL as well as illegal numbers game Hueteng are not paid to the bettors promptly. Winners are made to wait 2 to 3 days before they receive their payouts. This appears to be a clear violation of the rules and regulations set by the PCSO, which mandates the prompt and immediate payment of winnings. Furthermore, there are serious allegations and long-standing concerns that the proceeds from STL and Hueteng in Ilocos Sur are being used to fund political activities, specifically to support the influence of Mr. Luis Chavit Singson. Although Mr. Singson no longer holds the position of mayor,
he continues to wield significant control over local government operations. It is widely believed that wetting funds are being used to provide monthly allowances of 3,000 pesos to each barangay captain and also allegedly used for vote buying during election period. Yan ang liham na nakarating po kay Pangulong BBM. Kaya ito po ay isa na naman pong rason kung bakit nagngangawa na naman itong si Manong Sabit. Palibhasa na ko, corner ka na naman sa mga katiwalian mo. Palibhasa, nakikita na naman ang mga kabalbalan mo, Manong Sabit. Ayan, nagngangawa ka na naman. So self-serving itong sinasabi po ni Manong Sabit, mga kaboses. Hindi lang po yan ang mga kabalbalan pa ni Manong Sabit dyan sa kanilang lalawigan. Remember, meron pong reklamo about black sand mining. Black sand mining. Sabi ni Mr. Alan Ginoma, hindi na pagbigyan kasi. Sabi naman ni San Junard Mendoza, may hinihiling na hindi na pagbigyan tulad ng Bingo 2 Balls nung panahon ni Erap. Tama. Kaya nga po nag-aklas yan laban kay Erap. Ayan ang isa sa mga rason, mga kaboses. Kaya dito makikita po natin na self-serving etong si Manong Sabit. At dyan sa press conference, palaging binabanggit niya ang China. China, China, hindi natin kalaban ng China. Kapitbahay natin ng China, makakatulong sa atin ang China. Bakit puro China ang bukang bibig ni Manong Sabit? Bakit po puro China ang bukang bibig ni Manong Sabit, mga kaboses? Ipapakita ko po sa inyo ngayon. Bakit po, mga kaboses, napag-usapan natin kanina ang doon sa unang bahagi ng ating pag-podcast, ay pinakita ko po sa inyo kung bakit po itong soberenya ng ating bansa ay binenta ni Digong Yu sa China. Dahil noong naupo si Digong Duterte ay pinapasok niya ang Dito Telecommunity. Ang Dito Telecommunity, mga kaboses, ay isang korporasyon na binubuo ng iba't ibang mga malilit pang korporasyon dito sa Pilipinas. Kasama po dyan, meron pong kontrata ang Luis Chavit Corporation. Or Luis Chavit Group of Companies, mga kaboses. So, ibig sabihin, ay merong pakialam si Manong Chavit dito sa Dito Telecommunications. Napag-usapan na po natin na itong Dito Telecommunications ay ang partner niya ay ang China Telecommunications Corporation. Na ang China Telecommunications Corporation ay pagmay-ari at pinapatakbo ng Communist Chinese Party. China Communist Party. Yan, mga kaboses. So nagngangawa si Manong Sabit na naman dahil sa kahilingan po dyan sa Kongreso, lalong-lalo na po nung nagkaroon ng budget deliberation sa Department of Defense, na tatanggalin na ang mga torre ng dito sa lahat ng mga base militar ng ating bansa, particularly dyan sa Sangley Point, dyan sa Camp Aguinaldo. Ano pong ibig sabihin niyan? Ibig pong sabihin niyan, bababa ang shares ni Dito. Dahil nga po dito sa mga hakbang ng Armed Forces or hakbang ng Department of National Defense. Dito kumikita Ang Luis Chavit Singson
a group of companies, mga kaboses, marami po yan. Mga grupo yan. They are also into mining. At yan nga po, dyan sa Santa Catalina, dyan sa Narvacan, dyan sa Santa, Ilocos Sur, nagrereklamo ang mga tao po dyan dahil sa maingay na pagmimina ng black sand. Saan po napupunta yung mga black sand na yan? Sabi po ng mga taga Ilocos Sur, ang nag-ooperate sa mga barko na nagba-black sand mining, mga inchik, galing China. Yan mga kaboses. So dinadala dyan sa China ang mga namimina po nilang mga black sand dyan sa Ilocos Sur. Sino ang kumikita? Kumpanya ni Chavit Singson. Yan ang katotohanan. Kaya nagngangangawa na naman ito eh. Nagngangangawa na naman itong si Manong Chavit Singson. Akala mo siguro parang panahon lang ni Erap, ano? Manong Chavit. Siguro ang alam mo, panahon lang ni Erap ang panahon ni BBM. Yang ginagawa po na black sand mining, mga kaboses, ayan po ang kumikita po dyan, si Chavit at China. Yan ang katotohanan. Kaya nagngangawa na naman itong si Manong Chavit. Kasi Chavit ang kanyang kumpanya dito. Na sila po ay nagbebenta sa mga nagbebenta ng kayamanan ng Pilipinas sa China. So, eto na po ang rason bakit na naman nagngangawa itong matandang Chavit. I hate to say it, kasi tumatanda na rin po tayo, pero talaga namang hukluban na to eh. At din to know, mga kaboses, na ito palang si Chavit Singson, mga kaboses, ay isang DOM, pedophile. Bakit po nasabing pedophile, mga kaboses? Pakita ko po sa inyo. Papakita ko po sa inyo kung bakit po pedophile itong si Chavit Singson. Bakit hindi po ito sinampahan ng kaso? Siyempre, pag ikaw naman ay malakas, sinong maglalakas loob na sasampahan ka ng kaso? Yan. Pwede po ninyong i-Google search. Punta lang po kayo sa Wikipedia, mga kaboses. Punta po kayo sa Wikipedia. Ito, in 2012, Singson publicly introduced Josephine Pintor, who is 44 years younger than him, as his partner. He began a relationship with Pintor when she was 14 years old, while Chavit was 58 years old. Hindi ba yan ay isang pagka-pedophilia? 14 years old, pinatulan mo? Hindi ba yan ay statutory rape? Nandyan sa Wikipedia, mga kaboses. Hindi po nila kine-question ito kasi kung nandyan sa Wikipedia, pwede mong i-contest yan. Pero hindi po nila na-contest yan. Nandyan at nandyan pa rin yan, mga kaboses. Ngayon, paniniwalaan ba natin itong hukluban na si Chavit Singson, mga kaboses? Makikita po natin, ayan napaka-klaro na siya po ay isang pedophile. 14 years old. My goodness. Halos hindi pa nire-regla. May mga ibang mga kabataan nga dyan, mga teenager, yung 14 years old, hindi pa nire-regla eh. Pero itong si Chavit, ayon dito sa Wikipedia, pumatol sa isang 14 years old. So ibig sabihin po niyan, mga kaboses, ito pong tandang ito ay isang pedophile. Hindi po nila kino-contest ito sa Wikipedia, mga kaboses. Kasi pag i-contest mo naman dyan sa Wikipedia yan,
ite-take down naman nila yan eh. Tatanggalin naman nila yan eh. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan, mga kaboses. So, magngangawa, pagkatapos sabihin mo, walang isang salita, si BBM, do you have the moral ascendancy, Mr. Chavit Singson? Tanungin po ninyo, sino ang nag-iisang gobernador o dating gobernador sa buong bansa na merong submarino? Submarine. Bakit po may submarine itong si Chavit? Saan mo ginagamit yung submarine na yan? Hindi ba nung kapanahunan mo, Mr. Chavit, ikaw ang dyan sa bayan ninyo, dyan sa lalawigan ninyo, dyan sa Magsinggal, hindi ba dyan ang bagsakan ng mga chap-chap na motorsiklo? Yan ang katotohanan. So, ano ang gamit? Ano ang purpose? Bakit ikaw mayroong submarino? Submarino talagang pangsisid, ano? Mantakin po ninyo. Isang gobernador, merong submarino. Yan, si Chavit Singson, mga kaboses. Kaya dito po natin makikita na itong si Manong Chavit ay walang moral ascendancy. Ito pa, sabihin po niya mga kaboses na yun daw mahigit 2 bilyon na kinita ng kanyang kumpanya na sa trap sa mga projects sa DPWH ay 10 years. Ito to naman pong may 2.7 billion na kinita or na corner ng kanyang kumpanya mula noong 2016. Ngayon, mag-concentrate po tayo dito po sa 2022 hanggang 2025, mga kaboses. Nang sa ganon ay makita po ninyo. Ito kinuha po natin sa website ng DPWH. Lahat po ng mga projects ng SATRAP mula noong 2022 hanggang 2025. Ayan po, napakarami po mga kaboses. Ayan, umaabot po yan sa mahigit 35 projects. Mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan kasi may mga ongoing projects po sila. 3 years. Wala pa nga 3 years eh. 3 years. Ang nakuha po nilang projects ay 1.388 billion pesos. SATRAP. Alam naman po natin na yung SATRAP pag sinabi mong SATRAP, baliktarin mo, Partas, Chavit. Sabi, nag-divest daw. Sino nagpapatakbo sa Partas? Sino nagpapatakbo sa SATRAP? Di ba kayo rin? Di ba kayo rin? Manong Chavit? Kaya, etong ginagawa po ninyo, this is a political stunt. Manong Chavit? This is a political stunt to promote etong totally disgraced Vice President na si Sara Duterte. Bakit po natin sinasabing totally disgraced? Mantakin mo ninyo. Ngayon, wala na naman. Nasa Japan na naman ang patron ng mga DDS na si Sara Duterte. Yan ang katotohanan, mga kaboses. Wala na naman po. Itong si Sara Duterte nandyan na naman sa Japan. Ang sabi, kakausapin daw ang mga OFWs. Para ano? Para mambudol na naman? Pagkatapos sasabihin mo, personal money mo. Yes, sabihin na natin. Oo nga, personal money mo ang gamit mo. Pero what about yung mga bodyguards na sangkatutak na dala-dala mo?
So ito pong sinasabi po natin dito mga kaboses, na itong si Manong Chavit, nagpa-press con ka na naman para ipakita na meron ka pang relevance sa national politics. Pero in truth, wala na. Laos ka na. Bakit laos na? Plinano mo ngang tumakbong senador. Pagkatapos, hindi pa nagsisimula ang kampanya, nag-withdraw ka na kaagad. Bakit? Kasi alam mo naman na hindi ka mananalo. Hindi ka talaga mananalo, Manong Chavit. Ganon. Yan ang katotohanan. You are making yourself as relevant. Pero ang katotohanan, you are no longer relevant in national politics. Kasi nga po, ang dami-dami pa rin mga dumi na nakadikit sa'yo na hindi mo pa nalilinis, Manong Chavit. Kaya huwag mo nang budulin pa ang mamamayang Pilipino. Huwag mong sabihin sa mga younger generations, sa mga estudyante particularly, na hindi sila papasok sa kanilang mga paaralan. Dahil ang mga kabataan ngayon, mulat. Mulat ang kaisipan at mulat ang mata. Alam nila kung ano ang nangyayari. Kung sila man po ay sasama sa malawakang protesta laban sa korupsyon sa darating na linggo, ayan po ay dahil hindi po para kay Sara Duterte kundi laban sa korupsyon.